Palagi naming pinag-uusapan sa aming channel ang tungkol sa mga fascia, tungkol sa mga kalamnan at fascia na may malaking kinalaman sa pagiging walang sakit. Ano nga ba ang mga fascia? Tatalakayin ko ngayon kung ano ginagawa ng mga ito, bakit sila mahalaga, at ang papel nila sa pagiging walang sakit. Ano ang mga dapat tandaan para mailagay ito sa tamang anyo upang magkaroon tayo ng buhay na walang sakit? At gusto kong ipaliwanag ito sa iyo sa parang hindi mo na kailangan ng paunang kaalaman para maintindihan ito. Nakikita mo ang katawan sa ganitong anyo. Kapag inalis mo mula sa katawan na ito ang lahat ng hindi fascia, halos pareho pa rin ang itsura ng katawan gaya ng dati. Medyo payat, medyo lumubog. Oo, dahil wala ng likido sa loob. Pero ang kabuuang anyo, ang mga organo, kung nasaan sila, kung paano sila nakaayos, sa huli, bawat selula ay nasa tamang pwesto pa rin. Pero kapag inalis mo mula sa katawan ang lahat ng fascia, babagsak ang katawan at magiging isang malaking tumpok ng mga selula na may likido sa harap mo at wala nang natitirang anyo o estruktura ng katawan. At dito mo makikita na ang fascia ang nagbibigay ng anyo. Ang fascia, isa lang yan. Walang iba't ibang fascia, isa lang. Pero napupunta ito sa iba't ibang mga estado, kumbaga. Kaya para sa atin, ang isang napakahalagang fascia ay yung dumidikit at halos bumabalot sa kalamnan. Maiisip mo ito, meron kang kalamnan. Oo, makikita mo dyan, meron kang kalamnan. At sa paligid ng kalamnan ay may fascia. At ang fascia ay sumasama sa dulo ng kalamnan at bumubuo ng litid, gaya na nakikita mo dyan. Pero halimbawa lang yan. Ang fascia ay mas maliit pa, mas pino, parang sinulid at hindi mo agad makikilala bilang isang estruktura o matibay na anyo. Sa huli, ang fascia ang nag-uugnay sa lahat ng bahagi ng katawan, hanggang sa loob ng selula at mismong genetic material. Iyan ay napakaliit na mga unit, napakapinong mga hibla hanggang sa maging mga sapot. Mayroon ding iba't ibang uri ng pag-uuri. Ang litid ay ibang estruktura kumpara sa mga fascia na nasa loob ng kalamnan. Baka napansin mo, kapag gumakain ka ng karne, alam mo o nakikita mo kapag hinihiwa mo ito, may mga puting hibla sa loob. Minsan makakapal ang mga iyon, kaya inaalis at hindi kinakain dahil ang mga fascia sa ganung kaso ay makunat at lumalagos ito sa kalamnan na parang isang sapot. Kumuha ka ng orange, yung mga puting hibla na makikita mo sa loob ng orange, pwede mong itulad yon sa fascia. Oo, bawat maliit na piraso ng orange ay nababalutan ng fascia at may mga mas mapuputing bahagi sa labas at iba pa. Ibig sabihin, nakalatag ito sa buong katawan. Sa madaling salita, maari mong isipin ang fascia bilang isang napakalaking 3-dimensional na sapot ng gagamba na kumakalat sa buong katawan. At gaya ng sinabi ko, pinagsasama-sama ang lahat. At sa loob ng sapot ng gagamba, may mga gagamba din. Ang mga gagamba ang naghahabi, nag-aalis, nagdadagdag at nag-aayos ng mga sinulid. At ganun din, maari mong isipin ang maliliit na bahagi na tinatawag na fibroblast na siyang nagtatrabaho sa loob ng fascia, gumagawa ng mga bagong sinulid at nag-aayos ng mga sinulid. Tanggalin, pagsamahin, bumuo ng mas mahahabang bahagi mula rito. At ngayon siguro nagtatanong ka, saan nga ba nanggagaling ang hugis ng fascia? At syempre, ang hugis nito ay nakabatay sa ating genes sa pangunahing anyo at pagkatapos ay pumapasok ang paggalaw. At ang paggalaw ang nagdudulot na magbago rin ang estruktura ng fascia depende kung saan kailangang mailipat ang mga puwersa. Alam natin na ang estruktura ng fascia ay nabubuo sa pamamagitan ng mga hibla na nililika dahil ang tiyak na bilis ng agos sa likido sa pagitan ng mga selula ay nagdudulot ng particular na reaksyon sa mga fibroblast. At isipin mo, napakaraming maliliit na bahagi ang gumagalaw na patuloy na hinuhubog ang fascia ayon sa kung paano tayo gumagalaw. At ngayon, papasok tayo sa ugnayan ng fascia at kalamnan. Sinabi ko kanina palagi nating sinasabi na ang fascia ang mismong nakasanayan ng mga kalamnan o sumasalamin dito. Ano ba ang ibig natin dito? Dahil sa huli, ang kilos na ginagawa natin ay aktibong isinasagawa sa pamamagitan ng pagigting ng mga kalamnan at sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga kalamnan. Dahil dito nabubuo ang kilos at ang fascia ay pasibong kasama lang at unti-unting nabubuo sa paraang sinusuportahan at pinupunan nito ang ginagawa ng mga kalamnan at sa isang banda, itinutulak ito sa isang direksyon.
At ang pagtutulungan ay maaring umabot sa puntong halimbawa sa may pananakit ng likod. Ayon sa Liebscher and Brapp na dito nanggagaling ang pananakit ng likod. Pinaikli sa harap, laging hinihila paabante at kailangang kumontra ang likod dito. At ang interpretasyon namin tungkol sa doble ang kapal ng likod na fascia kumpara sa mga walang pananakit ng likod, mga hindi pasyente ng pananakit ng likod ay simple lang. Napapansin ng katawan na, kailangan magkontra sa likod kaya tumitibay at kumakapal ang fascia. Para mailipat ang mga puwersang ito para manatiling medyo gumagana ang tao. At ngayon, mas tutok tayo sa usapin ng sakit. Karamihan sa mga sakit sa katawan ng tao ay nangyayari dahil masyadong mataas ang ilang tensyon ng mga kalamnan. At nagiging masyadong mataas ang mga ito kapag wala ng ilang kakayahang gumalaw, kapag hindi na lubos na naibabaluktot o naiuunat hanggang dulo. Kapag nawala ang galaw na talagang kinakailangan. At sa sandaling iyon, tumataas ang tensyon ng mga kalamnan para makayanan ang sitwasyon. At ang mga fascia sumasabay din sa pag-ikli. Halimbawa, kapag hindi ko nagagawa ang pag-unat na ito ng matagal na panahon, siguro dahil nakagips ang braso ko sa kung anong dahilan. Kailangan ko na namang iunat ito, mahirapan talaga ako. Dahil ang fascia at kalamnan, lalo na ang fascia, ay nakaangkop na sa maikling posisyon at hindi na basta-basta humahaba. Kapag nasanay ako sa pag-unat at paulit-ulit na paghaba at paglagay ng tension doon tumutugon ang fascia, nagbabago ulit at muling nabubuo at ang fascia ay nakikipag-ugnayan sa kalamnan. Mas mahirap kumbinsin ang bahagi na muling humaba at dumulas, lalo na kapag nagkakabuhol-buhol ang mga fascia. Sinasabi nilang nagkakabuhol-buhol nga ang mga ito. Pinatunayan ni Dr. Robert Slipe ng Unibersidad ng Ulm, kilalang mananaliksik ng fascia, na nagkakabuhol-buhol ang mga fascia. Na kapag palagi silang gumagalaw, ibig sabihin na i-stretch, nawawala ulit ang kanilang haba, na i-stretch ulit, nagkakaroon sila ng parang salasalang istrukturang gaya ng gunting, parang sa pantyhose. Sobrang nababanat at kapag bumalik ito, hindi nagkakaroon ng mga tupi, umiikli ulit. At itong salasalang istrukturang gaya ng gunting ay unti-unting nawawala dahil sa pagkakabuhol-buhol. Pero pwede itong maibalik ulit sa pamamagitan ng pagsasanay na ginagawa natin sa pamamagitan ng pag-i-stretch ulit. Kaya ang kalamnan at fascia ay talagang hindi mapaghihiwalay. Kapag nag-i-stretch ka, nagpapalakas ka, o may ginagawa kang kahit ano sa mga kalamnan mo, palaging naaapektuhan din ang fascia. Dahil dito, lagi nating nakikita ang ugnayan at sinasabi, ang mga fascia at kalamnan ang dahilan. Kapag sila ay umiikli, kapag sobrang tensyon nila, kapag hindi na sila sapat na lumuluwag, kaya sumasakit. At kapag natanggal mo ang pag-ikli na ito, ang sobrang tensyon na ito, nawawala ang karamihan sa mga pananakit at ang fascia ay bumabalik sa normal, katulad ng kalamnan na bumabalik din sa normal. Marahil alam mo na sa Liebscher and Brack, sa terapiya at maging sa sariling paggamit bilang self-help, gumagamit kami ng mga rolyo para sa fascia. Kaya gumagawa kami ng masahe gamit ang rolyo para sa fascia. Bakit natin ito ginagawa? May kasaysayan tayo dyan dahil dati, puro tungkol lang sa kalamnan at tensyon nito ang usapan natin. Pagkatapos, pinag-aralan ang mga fascia at lumabas ang mga rolyo. At napansin namin na sa pamamagitan ng mga rolyong ito, mas lalo pa naming matutulungan ang pagre-relax na nangyayari sa mga kalamnan. At kasabay nito, ang pagrolyo gamit ang mga rolyong espesyal naming ginawa ay nadudulot ng mas mahusay na paggalaw ng likido sa mga fascia. Kaya sa huli, dahil kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng sakit, halimbawa sa balikat o sa ibang bahagi ng katawan, at ang galaw ay nagiging limitado at dahil sa sakit, lalo pang nalilimitahan ang paggalaw. Pagkatapos, bumabagal ang metabolismo. Ibig sabihin, ang buong palitan ng mga sustansya, ang pagdadala ng mga sangkap papunta sa mga selula at ang pag-alis ng mga basura ay unti-unting bumabagal dahil nga wala na ang galaw. At sa sandaling, magsimula tayo sa paggamot sa sakit at ibalik ang pagkilos. Iyan ang natural na paraan para laging maayos na nadadaluyan ng fascia, pero bilang panimulang tulong. Kapag mababa na talaga ang metabolismo, kapag ang fascia ay nagdikit-dikit at nagkabuhol-buhol, mirorolyo natin ang fascia.
At maaari mong isipin ito na parang nagrorolyo ka sa isang espongha at habang nagrorolyo ka, pinipiga mo palabas ang maruming tubig para sa bahaging nadaanan na ng roller ay makapasok ulit ang malinis na tubig na may mga sustansya. At napatunayan na talagang nakakatulong ito kapag pinagsama sa mga ehersisyo. At kasabay nito, lumitaw na habang nagrorolyo para mapataas ang metabolismo, may mga receptor din na naa-activate na tumutulong pa lalo sa pagpaparelax. At ang pagpaparelax ang siyang dahilan kung bakit tayo nagiging malaya tayo sa sakit, nababawasan ang tensyon sa katawan at mas malaya tayong nakakakilos. At para masulit ang epekto nito, hindi tayo nagrorolyo pabalik-balik, kundi nagrorolyo lang tayo sa isang direksyon. Lagi tayong nagrorolyo patungo sa puso. Bakit? Isipin mo na lang na may isang kwarto kang puno ng dumi at winalis mo ang kwartong yon. Hindi mo naman winalis ng minsan pa kaliwa, minsan pa kanan, tapos pa kaliwa ulit, tapos pa kanan ulit, kundi winalis mo ito sa isang direksyon lang hanggang luminis ang kwarto. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo gumugulong pabalik-balik. Sa sports, iba ang dahilan ng paggulong ng pabalik-balik. Ang paggulong natin ay para mapataas ang metabolismo at magdulot ng mas maraming pagre-relax, hindi tensyon. Ang mabilis na paggulong kasi ay nagdudulot ng mas maraming tensyon. Kaya ito ginagawa minsan sa sports bago magsimula ang paligsahan. Iba talagang paggulong natin. At dahil dyan, gumawa rin kami ng sarili naming mga roller na mas malambot para yung mga buto na madalas masakit para sa mga pasyenteng may pananakit, hindi maging dahilan para hindi na sila makagulong. Mas malambot ito. Malambot ang ibabaw nito na nagbibigay daan sa amin na makapagdiin ng malakas. Ibig sabihin, maraming maruming tubig mula sa fascia sponge ang mapipiga palabas para makapasok ang malinis na tubig na may mga sariwang nutriente. Marahil ay napakaraming impormasyon ito para sa iyo, pero interesado talaga ako. Ano ang bago para sa iyo? Anong mga tanong pa ang meron ka? Gusto mo pa bang mas palalimin natin ang usapan tungkol dito? Sana maging motibasyon ito para mag-ehersisyo ka. Paki-comment din. Makikita mo rito ang video ng 3 karaniwang pagkakamali sa pagrolyo ng fascia. Panurin mo muna ito bago gawin ang mga ehersisyong ito.